Very interesting itong huli nating interview ngayong umaga dahil ang objective no, ng Philippine Postal Corporation or ang PhilPost ay encourage ulit ang kabataan na sumulat ng traditional mail. Kailan ka huling sumulat ng traditional mail? Parang hindi ko na maalala. Parang hindi na nga rin ako marunong. Oo nga, hindi na rin ako marunong. So para malaman natin kung ano ang ginagawa ng PhilPost, kasama natin mismo ang Postmaster General natin, si Miss Josie De La Cruz. Magandang umaga, Miss Josie. Magandang umaga, JC. Magandang umaga, Carla. So ma'am, bakit ito yung objective ninyo? Na parang ibalik yung tradition ng pagsulat? Kasi ang tingin nga namin, napakarami na hindi marunong sumulat ngayon. Katulad po namin. Well, kailangan namin ng tips. That generation. Kaya nga, nami-miss nila, una, yung experience. Maranasan mo talaga na gamitin ang pagsulat as a means of communicating, yung feelings and everything. So, tinry namin for this year, nilaunch namin yung Sulat Mulat Competition, which is a letter writing contest. It's not an issue ng content. Kahit anong gusto mong isulat on the theme ng salamat po, no, expression ng pagpapasalamat, ma-experience mo from end to end, dun sa pagsulat mismo hanggang sa paghuhulog ng sulat. And for bibigyan namin ng raffle ticket ang bawat stamp na binibiling gagamitin para sa sulat na ito na may chance ang manalo by November 16 ng 3,000 piso para sa bata at 3,000 piso para sa kanyang eskwelahan. Sa grand raffle draw naman sa February, 30,000. So, on November 16, JC, all over the Philippines, isang probinsya, isang winner. Alright. Wow! So, pero hanggang ano lang ito, ma'am? Hanggang mga high school students lang? From grade 4 to 4th year. Okay, so hindi na tayo pwede pala. Okay. Disqualified na kayo. Disqualified na. Pero ma'am, actually, in this information age, no, kung saan puro email na, puro text, no, in fact, Carla, yung telegrama, no, kakasarado lang nitong taon, no? Okay. Wala nang telegram, no, sa Pilipinas officially. So bakit, ma'am, in this information age, mahalaga pa rin sa tingin ninyo ang pagsusulat ng traditional mail or yung tawag na nga ngayon, snail mail? There is no substitute for the romance and the emotions Wow. na pagtanggap ng sulat. Halimbawa, may nag-text sa'yo ng I love you. Pag na-erase mo yun, nawala na yun. Pero kung may sulat yun, matatago mo siya. Talaga? Ganun ba yun, Carla? Wala na bang ganun? I agree. So, kapag written pala, no, mas romantic, ganun ba yun? Hindi, kasi with this information age nga, ang dali lang eh. Parang, okay, type ka lang to send. Parang not much effort talaga eh. Pero like pouring your heart out sa papel, parang kakaiba pa rin. Siguro kung may guy na nagsulat sa akin ng letter, nako, kikiligin talaga ako. Oh, yeah. Wow. Walang Okay. substitute yung doon. effort. Okay, pero ma'am, bukod pa dito siguro sa love letters, ano pa ba yung iba pang purposes or advantages siguro ng isang formal traditional mail? Alam mo, there will be no substitute dun sa physical na sulat, no? Sa katunayan, sabi ko nga, ang napapansin lang ninyo, yung hindi na nagagamit ito mostly for the traditional mail is really greeting cards, yung mga regular letters na yan. Pero ang totohanan, ang need para sa mail will continue. Halimbawa, yung ating mga courts, patuloy nilang kailangang magpadala ng notices. Kaya tunayan din nung magsara yung ilang mga post offices namin in the country as part of our right-sizing initiative. Ngayon, we are flooded with resolutions galing sa mga sangguniang bayan. Letters from mga judges complaining, bakit sinara yung post office? Sino na ngayon ang magdi-deliver na aming mga sweldo? Sino na magdi-deliver ng notices? So, kailangan pa rin talaga yung service na yon. Pero dahil ang malaking bahaging nawawala yung mga more personal na communication, kaya gusto naman namin ang bawat bata dito sa Pilipinas patuloy na ma-experience pa yan. Okay, so ma'am, pero tinatarget nyo lang yung kabataan. Like, what about yung medyo mas matanda sa kanila? In the future, itatarget rin ba natin sila? This will be an annual competition, hopefully, no? Okay. Yung mga mas matatandang katulad namin, admittedly, naranasan namin yan. Of course, dun sa subject ng English, meron talagang letter writing na component yan eh. And in fact, ngayon, kasama pa rin daw yan sa itinuturo ng DepEd as per our talks with DepEd. Ang tingin ko lang, dahil tinuturo pero hindi na pra-practice, kaya katulad nyo,
nakalimutan na ninyo Right. kung paano paggawa ng sulat. Actually, oo nga. Meron ba kayong proposal, ma'am, siguro, na ma-practice ito ng mga estudyante? Kasi tama yun, yung tinuturo lang sa atin, sa gitna nung sobre dapat isusulat yung ganitong Address, detalye. oo. So, pero never naman ako nag-send ng letter, no? So, ano ang proposal ninyo, ma'am? In fact, revelation nga nung nilaunch namin ito last October 9, which coincided with the anniversary ng creation ng Universal Postal Union, ano? Kasama namin ng DepEd nang nilunsad namin siya. Nakita namin, mahigit kalahati ng mga bata, hindi na talaga marunong magsulat. Dumating sila doon, may dala silang papel, may dala silang ballpen, wala silang dalang envelope, wala silang dalang selyo. Kaya yung mga bata na nadalaw ng aming school caravan, nag-explain ng rudiments ng letter writing, sila pa yung mas nakakaalam. Kaya sabi nga ng DepEd rin, even to them, mukhang dapat na rin talagang reviewin ito, no? And we're happy. We're very happy na very positive ang kanilang naging reaction doon sa nakita namin karanasan ng mga bata. We had about 11 schools last Wednesday na nag-participate dito sa launching na ito. At simultaneously all over the country, in 10 sites, sabay-sabay. So ang mga bata sa buong Pilipinas, hopefully na-touch namin. At nandun kayo mismo, Miss Josie, sa mga events na ito. Hati-hati kami. O baka meron kayong makukwento na particular na story or experience, no, from this caravan nga. Natatawa nga ako eh. Kasi yung mga ibang bata, nakita ko, yung papel, nung tinanong ko, paano mong i-mail yan? Paano mong ipapadala? Tiniklop-tiklop lang nila yung dala nilang grade 6 paper tsaka typewriting na parang sobrang korte. Expecting na pwedeng ipadala yon, no? But of course, these are part of the reasons kung ba't yung pinapadalang sulat hindi nakakarating. Yes. Right. So ma'am, para sa mga bata na I guess hindi nakasali sa inyong event at saka sa mga hindi na masyadong bata tulad namin ni JC, ano ba yung mga steps? Paano ba magpadala ng letter? Una, siguraduhin natin na kumpleto yung address. May street number, may street, may barangay, town, kung saang probinsya siya. Napakahalaga rin yung zip code. Kanda kasi yun ang magpapabilis, no, ng efficiency na makarating ang inyong pinapadalang sulat sa mas mabilis na panahon. Strict ba yung placement, ma'am, nun? Kapag kunyari, obviously wala akong alam na, kapag kunyari, dapat nasa gitna ba yung receiver, tapos nasa upper left ata yung Yeah, otherwise sender? we will get confused, di ba? Alright. Dapat yung gitna, yun yung kung saan mo siya papadala. Doon naman sa taas, kung saan ang galing. Maganda na nilalagay mo kung anong pangalan mo, kung anong address mo. Dahil in case na hindi namin ma-deliver yung surat, therefore incomplete address or anything, pwede namin maibalik sa iyo dahil alam namin yung destination, yung origin at yung destination. So yun yung return to sender, Yes, no, na tama. pinag-uusapan Tama. natin kanina. Oo. Alam na natin yan. Siguro kailangan mo sulatan ng letter yung girlfriend mo. Oo nga. Challenge kita. Mamaya. I-apply natin ang ating natutunan. Patay tayo dyan. Actually, alam mo, yung naalala ko talaga yung kailangan may margin, no, doon sa letter mo, no, tapos parang nasa taas yung address, mga ganyan, no. Obviously, wala na tayong alam, Carla. Pero kakaiba kasi talaga yung dating nito, lalo na yung dati, I guess during the times of war, I guess yung experience na parang makakuha ka ng letter after how long na you don't hear from each other. You know, parang wala tayong ganun ngayon Right. So, it's like kind of bringing the romance back as well, no, ma'am? Kapanood nyo ba yung movie The Postman? Opo. Ano pong makukuha natin mula doon sa Yeah, movie but na yun? you really now see the importance ng postal service doon Yes. Na dahil doon sa postman na yon, na in fact, pseudo postman, hindi nga siya talagang official postman, but because he performed the task, it kept the country going. Diba? It kept the country, I should say, united. Dahil akala nila may gobyerno pa sila, pero yung pala, it was just this postman who voluntarily was delivering this mail, which was the only means ng communication ng panahon na yon. So, siguro para sa mga boss natin, kailangan nila panuuran yan. Pag kailangan pa nila ng saying na talagang importante ang inspiration. pagsusulat ng letters. Pero ma'am, baka meron po kayong final message na lang para sa ating mga manonood. Una muna, inaanyayahan natin ang ating mga kabataan. Do try to participate sa aming sulat-mulat contest. Hindi lang ho ninyo mapapanalunan ang chance, no? May chance na manalo, pati na ang inyong eskwelahan na may chance na manalo rin, equal amount ng tatanggapin ng bata. Nandun din, I think, that beautiful, unforgettable experience
of writing a letter. Ano po ba, ma'am, yung period covered? Panghabol lang na last question. Hanggang February. Kaya Hanggang ang Grand February. Raffle draw is going to be in Tapos February. kailan po nag-start yung mga meron pong raffle na stamps? Last October 9. Last October 9. Okay, maraming salamat, ma'am, at good luck sa ating event at sa ating contest na inaasahan. Maraming salamat po. Yan po ang ating Postmaster General na si Miss Josie De La Cruz mula sa Philippine Postal Corporation. Maraming salamat po. Salamat Jace,